Hi, so I recorded this video to help you in understanding or using this material and also to guide you in choosing the best health benefit options that suit your needs. Okay? So, just to briefly describe this diagram, para ma-idea ka ba ibig sabihin nito. So, yung sa Sun Life, meron ako nilagay dito na lump sum health coverage. Ibig sabihin yan, meron kasing list ng covered illnesses. Kapag na-diagnose si insured in one of those illnesses or any of those illnesses listed, makukuha niya yung lump sum coverage niya. Kung kumuha ka ng 1 million health insurance, edi makukuha mo yung 1 million. The idea kasi is, yung money na yon pwede mong gamitin to fund your medical treatment. Okay, so yun yung lump sum coverage. Meron din kaming hospitalization focused, So ito ay daily allowance in case of confinement. Okay? Yun namang under HMO, yung sa Medicard, ito yung full HMO. Ito yung HMO benefit na familiar tayo, usually that we get from our employers. Okay, yung meron tayong free laboratory test, doctor consultations, coverage during confinement, ito yon, Ang term doon is full HMO. Okay? Meron din yan si MaxiCare, pero mas cheaper lang kasi yung pricing kay Medicard, kaya dito ko na lang siya nilagay. Okay? Pero kay MaxiCare, maganda sa kanya, yung outpatient care focused product nila, kung ang gusto mo lang is unlimited laboratory tests and consultations lang, ito yon, And for those na very limited talaga yung budget, kesa wala, meron din namang emergency care focus lang, in case of biglang hindi inaasahan kasi yan, medical emergency, hindi ka ready, hindi ka prepared. So, in case of that situation, meron kang maasahan na monetary help from this product. Okay? So, in this material, meron kang makikita na ganitong page, yung may click here page. So, dito mo ma-access itong video nito, Pero after this page, meron kang makikita na notes, which is yun yung gagamitin ko in this video. Sinama ko na din sa material na to para meron kang copy or notes nung pointers na sinasabi ko as a guide in choosing the best health plan for you. Okay? So first, ang pinaka-first or best option, in my opinion kunwari kung ako yung pipili ng health benefit for myself, ang first priority ko is fit and well. Bakit? Number 1, kasi ang coverage niya ay hanggang age 100. Siya lang yung health benefit na may coverage until age 100. Lahat mag-expire at some point. Karaniwan up to 70 lang. Yung mga full HMO hanggang 70 lang yan. The problem is, kung yun lang ang meron ka, kunwari full HMO, mas tumataas na yung probability, pataas yung probability na kakailanganan na natin ng financial support for health maintenance habang tumatanda, di ba? Ganun naman ang nangyayari by nature. Okay? So, kaya ako sinasabi na ito yung first priority. Kasi ito lang yung mananatili na benefit na nandyan hanggang age 100. Okay? So, kasi ang sitwasyon kunwari age mo yung kinuha mo, bayad ka ng bayad every year, maintain mo siya hanggang age 70, and then after that, wala na. Wala ka nang makukuha doon. Okay? Next is, comprehensive din yung set of benefits na meron dito. Merong coverage for major illness, may minor illness, meron ding konting additional benefits na hospital income, palliative care, and so on and so forth. Okay? Comprehensive siya, marami din siyang illnesses covered. Okay? 100 plus yung list. And next is, it may function also as life insurance. Kunwari, healthy ka, hindi ka nakaklaim at all. So, hindi sayang yung premiums na binayad mo dito kasi yung coverage na yon, ang makakakuha naman nun, yung family mo as life insurance later on. Okay? Ang downside lang nito is, medyo you might find it expensive, But take note, sa una kasing tingin, baka you may find it expensive talaga. Pero, take note that this policy earns dividends. Okay? Pwede nating tingnan yung dividends na yan as discounts in the future. Na yung binabayad natin, unti-unti natin siya nakukuha. Bumabalik din sa atin. Pero,
Gandyan pa din yung benefits, nakikinabang pa din tayo dun sa benefits na promise ng product until age 100. Okay? So again, yung premium na makikita mo, bawasan mo ng future discounts in the form of dividends. Okay? And next, pwedeng parang expensive siya, pero pag tingnan mo yung HMO, pag nilakihan mo yung coverage mo sa HMO, kasi kunwari gusto mo ng 500,000 coverage during confinement kasi, di ba? Kailangan talaga yun. Tumatapat din naman na yung price, and pwede kang mas expensive pa compared sa 1 million na fit and well, ha? Mako-compare mo naman later on kung gusto mo. Okay? So, yeah. The next best option for me is sa Sun Life pa din, yung Sun Life Assure. Bakit ito naman yung number 2 ko? Kasi ako, para sa akin, ang mahalaga sa akin, yung lump sum, kailangan ng malaking pera. Kasi kung maliit lang naman yung babayaran natin sa hospital, hindi na natin kailangan ng help, di ba? Kung ang bill mo lang maybe 20,000, 50,000, kaya mo na yung gawa ng paraan. Pero pag ang bill na is 300,000, 500,000, 1 million, meron akong client, na-comatose siya, from August, nilabas siya ng December, ang bill niya is 2 million. 2 million. Okay? Wala pa yun yung mga out of pocket habang nasa hospital. Okay? Hospital bill lang yun. Okay? Mahalaga talaga ang health coverage. Okay? Para kumbaga, meron kang peace of mind, meron kang pambayad, gagaling ka, hindi ka na namumblema. No? In case na magkasakit ka. Okay, so yun. Kaya yun ang mahalaga para sa akin dito, yung lump sum coverage. Okay? Ang kinagandahan naman sa Assure, para sa 1 million coverage, cheaper ang premium niya compared kay Fit and Well and HMO. Okay? Yun nga lang kasi, kaya naman siya naging cheaper kasi less din naman yung covered illnesses niya, 32 illnesses, tapos major illness lang, critical illness lang ang covered or major illnesses lang. Okay? Pero maganda pa rin siya kumpara sa wala. Kasi common naman yung covered niya, yung mga stroke, no, kidney failure, nandun naman siya sa list yung mga common illnesses. Okay? Maganda pa din. Next is full HMO, ang pang top 3 ko. Bakit? Kasi comprehensive yung benefits niya . No, meron kang coverage for confinement, meron kang free laboratory test, free na doctor consultation, and so on. No? From prevention to cure, meron siya. Okay? And it covers for any illness. Unlike sa insurance kasi, may listahan yan. No? Dapat tamaan mo yon para ma-cover ka. Dito sa HMO, kahit ano pwede. But, take note, pag pre-existing condition, limited lang ang coverage. Limited lang. Okay? So, next is hospital income benefit. Ito, kapag in case of confinement, may makukuha ka na daily allowance. Nadadagdagan siya ng, kunwari, may long-term hospital income. Kunwari, ang kinuha mong face amount ay 5,000. Okay? So, for each day of confinement, meron kang pwedeng ma-reimburse na 5,000. Okay? Kung tumagal ka sa hospital ng more than 30 days, madadagdagan pa yun ng long-term hospital income, another 5,000. So, may 10,000 ka na per day. Pag na-ICU ka pa, additional na naman na 5,000. So, meron kang 15,000 per day. Napakahalaga niyan. Especially yung sa ICU, napakamahal niyan. Sa Metro Manila, pinakamura na yung 50,000 per day. Pwedeng 100,000, may hospital na 200,000. Sa province, before pandemic, 30,000. No? Yun yung mga cases na alam ko. Okay? So, very important talaga ang monetary help in case of confinement. Okay? So, ang kinagandahan nitong hospital income benefit, hindi katulad nung Fit and Well and Sun Life Assure na may listahan ng illness, ito kahit anong reason ng confinement, covered. Mag-reimburse mo itong amount na ito. Okay? Next is, ito na, yung nabanggit ko kanina dun sa diagram, yung outpatient care focused na product ni MaxiCare, ang tawag doon, Prima Gold. No? Maganda siya for prevention. Kung ikaw yung type na ayaw mo nang antayin na magkaroon ka ng critical illness, gusto mo siya bantayan, gusto mo regular ka nagpapacheck up, okay? Which is yun naman yung tama. Mas makakatipid din tayo, no? Tsaka, yung gaan ng hindi ka nagkasakit, hindi ka na kailangan ma-confine, no? Yung gaan ng pakiramdam, tsaka nung pamumuhay, kumbaga, diba? Ito yung maganda.
unlimited laboratory tests, and doctor consultations sa clinics ni MaxiCare. Tawag nila is primary care clinics. Kapag taga Metro Manila ka, sulit siya. Kasi ang dami ng primary care clinics sa Metro Manila. Sa province ang medyo limited. So, depende. Sa Cebu, meron na. Okay? So, yan. At maganda ang facilities ni MaxiCare. Ang na-compare ko lang kasi is yung facility ni MaxiCare tsaka ni Medicard yung sa Centris, Quezon City. Mas maganda yung kay MaxiCare na mas maayos, mas malinis, na mas bago, ganyan. So, tsaka si Medicard kasi na-try ko siya before pa ng pandemic eh. So, hindi pa uso yung online na paggawa ng LOA, ganyan, customer care, tatawag ka lang. Yung na-try ko si Medicard, yung talagang pagpunta mo ng hospital, dadaan ka muna ng office nila to get an LOA. Yun pa yung time na yun. So, hindi ko talaga sila ma-compare hindi ko sila, to be fair to Medicard, hindi ko sila ma-compare ng apples to apples ngayon na may mga digital applications na sila, tsaka websites. Pero, ang recent experience ko kasi is MaxiCare. Sobrang gusto ko siya as customer, no? Kasi parang convenient niya. Like, sa St. Luke's, punta lang ako sa guard, sasabihin ko lang, MaxiCare ako, tatanungin lang niya yung doctor, may piprint na siya na LOA. Ang bilis lang, di na ako pipila doon sa concierge nila. Okay? Tapos, even pregnant ako, libre ako ng lab test sa primary care clinics. So, yung mga ganon, no? Yung convenience, ang kinatutuwa ko kay MaxiCare. Okay? And then, pero yun nga lang, nabagay ko kanina, medyo mahal. Malayo yung price ni Medicard and MaxiCare in terms of full HMO. So, ang titimbangin mo dito is, gusto mo bang magtipid or gusto mo ng convenience? Pag convenience, MaxiCare tayo. Full HMO na MaxiCare. Kung gusto mo magtipid, Medicard. Okay? So, yan. Okay, itong Premier Code. Unlimited lab tests and doctor consultations. And lastly, Lifesaver Plus. Ang benefit lang talaga niya, in case of emergency, meron ka makukuha na amount. Okay? Na for emergency purposes lang. Tapos one-time use lang siya. Okay? So, kumbaga last resort natin to kung wala talaga limited budget. Kahit ito na lang muna. Parang ganon. Yun lang siya. Okay? So, yun yung order of priority ko ng health benefits na maganda in my own opinion. No? Pero, iba-iba kasi case-to-case basis kasi yan eh. Pwede kasi may HMO ka na sa company mo. Siyempre, may iba yung priority mo. Okay? So, ikaw na rin yung makakaano nun for you. Basta nilatag ko dito yung summary of benefits ng bawat option. Okay? Pwede natin pag-usapan in detail pag mayroon kung napili dun sa mga options na binigay ko. Okay? Sige. Thank you!